Panibagong araw, panibagong vlog! For today's video nga, ipagluluto ko kayo ng minatamis na saging. Pero gagawin natin tong saging con yelo. Pero una nga sa first, ay lulutuin ko na muna itong sago na nabili ko ng 20 pesos. At yung sago nga na to, ay syempre yung maliliit lang. Kung ayaw nyo namang mahirapan ang buhay ninyo, bumili kayo yung luto na. Pero ako, ang binili ko, yung ako yung magluluto for the experience. Nung naluto na nga ay inilagay lang namin sa strainer tapos nga ay huhugasan ko para hindi magkadikit-dikit. O diba ginawang pasta? Nung naluto ko na nga yung sago, sunod naman ay hiniwa-hiwa ko na itong gagamitin kong saging na saba. Maganda nga rin kung ang gagamitin yung saging na saba ay yung matamis na para sandali nyo na lang siyang pakukuluan. Bali 10 pirasong saging na saba pala yung lulutuin natin ngayon. Madami nga to kanina, kaya nga lang ay kumonte, yung pala pinagpiprito na nila. Masarap din kasi sa saging na saba, yung ihiwain mo lang sa gitna tapos ay piprito mo sa mantika. Kayo ba sa mantika din ba kayo nagpiprito? Unang hiwa nga ang ginawa ko ay hinati ko lang sa 3, tapos ang sabi nga ng pinsan ko ay hatiin ko sa maninipis. Pero hindi ko nga pinagkanipis-nipis yung hiwa dahil baka ako kapag lumambot ay malasag naman. Kaya naman ang nangyari ay hiniwa ko sa halos 6 na slice kada isang saging. Depende nga sa inyo kung anong hiwa yung gusto nyo, kung gusto nyo pa star, kung gusto nyo lagyan ng shape. Yung iba nga na nabibili ko dati na saging kong yelo, hindi na nila hinihiwa. Pagkahiwa ko nga ay nagsalang na nga ako ng tubig. Tapos ang gagamitin nga natin dito na asukal ay yung ang tawag nila negro. Super duper dark sugar. Pagkatapos nga ay naglagay na nga din ako dito ng dahon ng pandan kasi sobrang bango talaga nito. At syempre maglalagay nga din ako dito ng vanilla pero konting-konti lang talaga. Hay, kung naaamoy nyo nga lang to, amoy gulaman na. Nung medyo kumukulo na nga, ay nilagay ko na nga itong saging para nga maluto na dahil ako'y kanina pa natatakam. Medyo matagal nga ding lutuin to kasi kailangan ma-achieve natin yung medyo malapot tapos ay yung lutong-luto na yung saging na saba. Nagkamali pa nga ako dito dahil sobrang dami ko nga nailagay na tubig kaya wag nyo akong gagayahin. Pero sobrang sarap talaga nito at saktong-sakto nga lang yung tamis. Isa pa nga sa sikreto dito ay maglagay kayo ng kaunting asin para mas maging balanse yung tamis. Kung ayaw nyo nga na ganitong ka-dark yung kulay, ay ang gamitin nyo lang ay yung brown sugar. Pero ako, ganyan talaga yung kulay na gusto ko. Yung kakulay ko. Charis! Nung lumambot na nga yung saging, inilagay ko na nga itong sago at ang naalala ko nga dito nung tinikman ko kanina ay yung arnibal na pangtaho. Ganun pala ako ang paggawa ng arnibal. Madali lang. Tapos diba ganyang kulay nga din yung arnibal sa taho? Tapos naalala ko kasi nga may sago-sago din na maliliit. Bali nung naluto na nga ay hindi muna ako kumain dahil pinalamig ko muna at nung malamig na ay naglagay na ako ng yelo sa mangkok. Bali hindi na nga kailangan ng asukal dito dahil yung saging nga ay minatamis na. Huwag kayong syunga dyan. Charis! Pero kung gusto nyo nga tumaas ang sugar nyo, lagyan nyo pa ng condensed milk. Pero ako, evaporated milk na lang yung nilagay ko. Hay, sobrang sarap talaga nito. Kaya naman wala na munang magda-diet at bukas na yung diet na yan. Kung gusto nyo nga ng mas matamis o ayaw nyo ng matamis, ay depende sa inyo kung gaano karaming asukal yung ilalagay ninyo. Naalala ko nga dati, kailangan magkaroon ako ng 10 piso para makabili ako ng banana con yelo. At yung banana con yelo nga nung araw, yung isang buong saging na saba talaga. Kasi kapag hiniwa-hiwa nila yun, parang mahihirapan silang magtansya. Kaya buo-buo lang yung saging nila. Sarap na sarap nga si Aiden pero ito si Adam ayaw daw niya. Sabi ko nga kung natikman lang to ni Adam, naku talaga magugustuhan niya. Kaya lang itong batang to ay bumabase sa itsura. Pagkatapos nga namin magmerienda ay pinaluto ko na nga itong longganisa na nabili ko kanina. Sobrang bango nga nito at talaga namang hindi pa luto ay nilabas ko na agad itong sukang sa kalam from Miss D Gourmet. Simula talaga nung natikman ko yung suka nila ay halos iparis ko na nga to sa lahat ng ulam na niluluto namin. Nakaubos na nga kami ng isang bote. Bali, ito na nga yung pangalawang bote na binuksan ko. Bago ko nga pala ito isalin sa lalagyan, ay inaalog ko muna para nga mapunta sa ibabaw yung mga napunta sa ilalim. At dahil ready na nga yung sausawan, ay kumuha na din ako ng mainit na kanin at saka sinabaw ko na itong suka. Grabe sinasabi ko sa inyo, kapag natikman nyo talaga itong sukang sa kalam from Miss D Gourmet, ay nako, bibili kayo ng 1 galon. Miss D, may 1 galon na ba nito? O siya, yun na nga lang muna for today's video. See you on my next vlog. Thank you!